Lubos ang pasalamat ng mga mananampalataya matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 2 araw na Bicolanja Healing and Deliverance Crusade na ginanap sa Capitol Complex, Cadlan-Pili, Camarines Sur. Libo-libong Christian believers mula sa iba't ibang born-again Christian church mula sa loob at labas ng probinsya ang nakiisa sa aktibidad na nakatuon sa panalangin at pangaral ng salita ng Diyos. Ayon kay Pastor Heidi at Pastor Jericho, naging makabuluhan ang pagtitipon dahil nagbigay ito ng pag-asa sa mga mananampalataya ng Diyos. Napakaganda. The best experience we have. Mula kagabi hanggang ngayon. Praise the Lord. Actually, it's God met me on my expectations kasi I just came home from Crusades 2. I went to Marinduque and Batangas. Then my pastor told me that yun nga, Dr. Paul Enancio would be coming and we will be gathering around 35,000 people. And on the second day would be the impartation and the conference. So I went home because I wanted to see a different glory and that would stir up my heart. Kasi we've been doing crusades sa Partido and I know there's so much more. I have to look at something bigger for me to feel that I still need God. We have witnessed people being healed, yung mga nakasaklay, pinagkukuha yung mga saklay, yung mga wheelchair tinaas, showing that the miracle of the Lord is real. And again, on this kind of event, kailangan natin ng tangible representation of the power of God. When we see this power, people are becoming more believer in the Lord na totoo pala ang Diyos na gumagalaw sa buhay ng maraming tao. Ayon naman kay Pastor Solomon Ocampo, head organizer at interpreter ng Dunamis International, hindi na ito ang unang pagkakataon na ginanap ang aktibidad ng grupo sa Camarines Sur. But we believe that if you just go to a place and tell people that they are loved, sila ay mahalaga, sila may nagmamalasakit sa kanila, may nagmamahal sa kanila, na kahit sino pa yan, pag sila ay nakaramdam ng ganong pag-ibig, pagmamahal at atensyon, na wala ka namang masamang pakay or no evil motive, gusto mo lang talagang ipadama yung pag-ibig, pagmamahal, we know that love will spread all over the world kasi we believe that God is love. We were able to visit here last year and we noticed how the people were so receptive to us. Napakaganda at babait talaga ng mga loob ng mga taga-Camarines Sur. Sabi namin, kailangan talaga nating bumalik dito. In fact, sabi nga namin adapted na kami na dito. Bukod sa pangaral ng salita ng Diyos, nagsagawa rin sila ng healing at ng humanitarian activities tulad ng pamamahagi ng bigas at gamot sa mga nangangailangan. Pinangunahan ng crusade ng mag-asawang Dr. Pastor mula sa Nigeria na sina Dr. Pastor Paul at kanyang may bahay. Kasama rin si Pastora Liz Moyo Ocampo na tumutulong sa misyon ng pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa mga komunidad. Actually, it is the Lord who chose Kamsur because there are so many regions in Philippines. But while in prayer, the Lord chose Bicolanja and Kamsur to be exact, that this is the place because we don't make decisions without praying, and that is how we chose Kamsur. It's by through praying we were led here to Kamsur. Sa pagtatapos ng aktibidad, ipinaabot ng mga organizer ang kanilang taus-pusong pasalamat sa pamahalang palalawigan ng Camarines Sur sa mainit na pagtanggap at pagpapahintulot na gawing venue ang Capitol Complex para sa nasabing espiritual na pagtitipon. Pinaka-grateful na ang aming province ay welcome na welcome ang ganitong mga gawain. Praise the Lord for the province of Kamsur na pinagamit tayo ng Capitol grounds. And I really believe yung humbleness nila to cater this kind of event will really have a fruit in the near future. Thank you especially sa namumuno ng probinsya ng Camarines Sur. As you welcome this kind of activity, you are welcoming also the presence and the power of God that we are looking forward na sa pamamagitan ng presensya at power ng Panginoon, our province will become transformed. And that transformation na matagal na nating hinihintay, and only the Lord can cause that. Now, the Lord will move when there are people who are willing na mag
maging bridge of this power and presence niya to all of us. So, Yeah, we appreciate the help of the governor. Of course, he was also excited to welcome us, and we really thank him kasi if you go to a place na hindi ka naman pinapansin, of course we understand they are busy, pero as much as the governor was busy, pinagtuunan niya tayo ng pansin at sinabi niya, welcome na welcome kayo dito, suportado ko yan, anything I can do. So you don't get that everywhere you go. So we are really grateful to His Excellency, Governor L. Ray Villafuerte, and to all the staff. Well, the governor was so welcoming. He helped us. He gave us buses. We were so grateful. And he has just walked hand in hand with us. We've never seen a humble man with a heart for the people. As long as his people were being helped, he was there to give us support. And we thank the governor so much. And the people have been more than welcoming. I'm telling you, every corner we went to, we were welcomed. We were received everywhere. And we're truly grateful for the wonderful welcome Kamsur has given us.